Kala ko on na yung mic ko. Isang magandang lalaki ho ako. Walang basagan ng trip ha. Malapit na mag-June. Sana all. Malapit na mag-June. Malapit na tayo magpatugtog ng mga Christmas songs natin. Nakaw, 9:40 na ho ang ating tumpak na oras. Alam ba ninyo, magandang gabi. Alam ho ba ninyo na ang pangalan ko ay Brother June Banaag, OP? At ito ang programang Dr. Love Radio Show ngayong gabi ng Lunes, May 6, 2024. Aba, kapatid, nais ho naming magpasalamat sa pagtitiwala ho ninyo sapagkat nagsimula po tayo with good news. Taos puso pong pasasalamat po sa lahat ng bumubuo sa 18th UP Combrod Sock Gandingan Awards. Nakakainis. Humakot po ang ating himpilan ng sangkatutak na mga awards. Tayo po ay nagwagi bilang Most Development-Oriented FM Station. True FM. Wow! Most Development-Oriented Station. Grabe, no? Humakot din po tayo ng parangal sa Gandingan ng Edukasyon at ang recipient dito, walang iba kundi si Lord De Vera. Congratulations, Lord. Talaga naman, nakakatuwa. DJ Chacha, Best FM Radio Program Host. Hindi nakapagtataka yan. DJ Chacha yan, di ba? Ted Filon and DJ Chacha sa Radio 5, Most Development-Oriented Magazine Program. Kailangan pa bang itanong yan? Di ba? Think about it, segment and drama ng Mafia, Most Development-Oriented Investigative Story, at sana Lord, tumanggap po ng Most Development-Oriented Radio Drama. Congratulations, sumakot si Lord De Vera, Ted Filon, DJ Chacha, di ba? Wow! Si Brother June. Si Brother June. Ayaw na ho kung bigyan ng award. Masyado ka nang matanda sa radyo, Brother June. Wala nang award bagay sa'yo. Sana all. Sana all. Salamat po sa Gandingan Awards. Congratulations sa ating mga kasama rito. We are very, very proud of you. At siyempre, ang 92.3 Radio 5 True FM bumubulusok na po. Diba? Sa rating. Ang galing. Napapakinggan po ang programa natin sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay kasabayang napapanood at napapakinggan. Pag natisod ka at nasa loob kita, sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Dr. Love Facebook page ng Dr. Love. Pakishare din po ang live stream ng ating episode at para po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi ng inyong mga istorya, mga kasaysayan, mga problema, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com o sa ating pong Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya maaari kayong tumawag sa ating hotline sa 863-1578 at 863-16674. Lunes po ngayon at 9:43, pagbabalik namin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ika-6 ng buwan ng Mayo. At sa araw na ito ay kafiestahan ni Saint Dominic Savio. Si Saint Dominic Savio ay isang batang Salesian saint
or Salesian ang order na itinatag ni Don Bosco. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 26 at kabanata 16, talata 4. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ko. Kiliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 9:48 sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Aba, atin pong tunghayan kung ano ang ating episode ngayong gabi. Ano ang episode natin ngayong gabi? Ito'y may kinalaman po sa relasyon ng isang ina at ng kanyang anak. Ang kanyang anak na naghahanap ng atensyon at concern, pagmamahal buhat sa kanyang ina na hindi niya naranasan, na hindi niya naramdaman. Bakit hindi naramdaman? Aalamin ho natin dahil naging busy ang ina sa pagtatrabaho para kumita ng kanyang kakailanganin na pambili ng mga kailangan ng kanyang anak. Nahulog na ang kanyang lahat ng panahon sa paghahanap buhay at nawalan na ng panahon sa pagkalinga sa kanyang mga anak. In other words, nawala po yung quality time na dapat ay mayroon ng isang magulang at ang kanyang anak. Ito pong mapapanood ninyo ay bahagi po ng ating programang Face to Face na mapapanood po sa TV5 Mondays to Fridays, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. May replays po ito sa Signal TV 1PH, 8 p.m. to 9 p.m. Ngayon, kung kayo po ay may mga komentaryo hinggil po dito sa mapapanood ninyo, maaari po kayo magpadala ng inyong mga comments sa ating Facebook live stream, sa FB Messenger ng Dr. Love, o pwede ko kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Narito po ang ating episode ng Face to Face, hirit ni Dr. Love ngayong gabi na pinamagatang Inay Ko Po Ang Sakit Po. Panoorin po natin. Kasama natin ngayon si Joanne. Joanne, ano ang issue mo sa nanay mo? Pabayang ina. Pabayang ina? Bakit mo nasabi yan? Kasi once na umpisa baby pa lang ako, yung truth, yung ano niya sa akin, parang hindi niya ako anak. Kaya nagkaganto yung mata ko. Kasi tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay yung anak ko naduduling. Tuwang-tuwa pa siya. Sabi ng mga tita-tito ko, huwag kang ganyan sa anak mo. Tapos hanggang lumalaki ako, hindi ko siya nakakasama. Ang nakakasama ko, lola ko. Tapos yung nag-aral ako ng grade 1, kinuha niya ako. E-enroll lang niya ako pag kailangan ko siya, hindi siya pumupunta. Hanggang lumalaki ako, nagkakaroon ako ng isip, ganun lang siya. Tapos pinababayaan niya kami, minsan nagugutom kami, minsan kung papasok kami eskwelahan, wala kaming kain, pupunta kami sa mga puno para kumuha ng makakain namin. Hanggang namatay yung lola ko ng grade 7 ako, hindi siya pumunta ng burol, kami lang, ng kapatid ko, tapos ng tito ko. Tapos
Nang namasukan ako ng katulong kasi pinabayaan niya ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa isip ko, kaysa barkada ako, papasok na lang ako ng katulong para kahit papaano, may pera ako, busog ako. Tapos, doon nagtrabaho ako nyon. Nagkaroon ako ng pamilya, nag-18, nagkaroon ako ng asawa. Tapos, once na mga anak ako, hindi niya lang ako masilip. Tapos, Ilan kayong magkakapatid, Joanne? 7 po. Okay, sa 7 magkakapatid, ikaw lang ba ang ganitong tratuhin or lahat kayo? Halos lahat kami. Saan kayo iniwan? Sino ang nag-aalaga sa inyo kung ganun siya bilang nanay? Iniwan niya kami, pag maalis siya sa stepfather ko kasi anak kami ng mama ko sa una. Yung sa pangalawa, 5 yung anak niya, tas kami 2, lahat kami 7. Okay, so kayo ay lumaki na sa lola ninyo? Hindi, 2 lang kami magkapatid, lumaki sa lola ko. Okay, kayong 2. Oo. Si ang lola nyo ay nanay niya? Opo, Ilang taon kang nag-umpisang maging kasambahay? 12 anyos. Okay. Hindi, tama ba yung narinig ko kanina nung baby ka, ganyan, pinanganak ka ng ganyan yung mata mo? Hindi, nagkumbulsyon sa sobrang taas ng Sa lagnat. kumbulsyon, nangyayari talaga yan. Oo, oo. Sobrang taas po ng lagnat, ano. Okay, asan ang nanay mo ngayon? Nandyan po sa... Nagkikita naman kayo? Halos kasi po yung bahay ng lola ko, hinati lang po namin. Sa kabila so siya. nag-uusap naman kayo? Etong time na to, hindi po kasi yung anak ko po sinaktan niya, pinalo niya. So nagagalit ka. So bukod sa pabaya, isa siyang malupit na lola sa anak Pumapatol mo. po siya sa mga apo. Pumapatol. Kahit maliit. Gusto mong makausap ang nanay mo? Tawagin natin Wilma Pasok. Aling Wilma, diretsahang tanong po. Ayon sa inyong anak na si Joanne, kayo daw po ay pabayang ina at nananakit na lola. Nanay Wilma, ano ho ang may explain nyo doon sa paratang sa inyo ng anak ninyo? Yung sa baby naman po siya, hindi naman po totoo yun ang nilagnat po siya o tumirik ang mata. Kasi po kami po, ang maliit lang po ng gasera ang ginagamit po namin. Yung gasera namin po, malayo po sa amin. Dito lang po kasi para hindi po masunog yung bahay namin. Kasi yung bahay namin po doon, kubo-kubo lang po kami doon. Sa totoo lang po, hindi ko po siya pinabayaan. Inalagaan ko po siya ng mabuti para po wala pong masabi po yung kanyang ama, yung ama niya sa akin. Pabayao siya, ako ang nag-aalaga sa kanya. Lahat-lahat po ginagawa ko po ng paraan para mabuhay po kami ng marangal na 2 kong anak. Totoo ba ito? Bakit tila baga iba ang nakakarating sa yung istorya? Kasi Ang inaalagaan, sorry ang inaalagaan ba kayong 2 magkapatid? hindi po. Kasi po, lola ko po talaga yung nagpalaki sa amin. Ang sabi po ng mga tita tsaka tito ko. Kasi hindi naman po magsasabi yung tita tsaka tito ko, lola ko, kung hindi naman yung totoo. Na pinabayaan niya ako, bakit nagkaganti yung mata ko. Pinanganak nyo na po bang ganyan ang mata ni Joanne? Hindi po. Okay, so ang sinasabi kaya po raw siya nagkaganyan dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi ko po siya pinabayaan. Nung maliit po siya, inaalagaan ko po mabuti. Alos wala po akong tulog. Nagtitinda po ako ng sari-sari kong gulay para makaraos po kami sa pagkain sa araw-araw. Kasi siya po dumedede sa akin. Nanay Wilma, ano ang nangyari? Bakit nagkaganito ang anak ninyo Kasi po, na nagtampo ng matagal kasi na po, panahon? yung ano po yan, yung si Johan naman po, tumungtong po siya ng 4 na taon. Sinasama-sama ko po siya sa nanay ko. Saka yung isa kong yung anak kong isa, yung sinundan niya. Sabi ng anak kong yan, pag tumatawid kami ng ilog, yehey, naandyan na yung bahay ni Lola. Oo, doon muna tayo magpapahinga So parang sa Lola. sinasabi mo, masaya naman siya doon sa lola niya. Opo, tapos Kaya't iniwan mo na lang doon sa iniwan lola. ko muna po sandali. Gaano katagal ninyong iniwan? Wala pa pong 1 araw, iniwan ko po. Tapos pag uwi po naman namin, pag nakapagbenta na po ako ng mga gulay,
Bibili na po ako ng bigas, bibili na po ako ng ulam. Okay, at kasi gusto nating, kung nagtatrabaho, sinasabi ni Nanay Wilma, siya ay nagtatrabaho, at araw-araw ba kayong binibisita? Hindi. Okay, so nasaan ka ng mga panahon na yon na matagal ka yatang hindi nakikita, Nanay Wilma? Kasi yun ang punot dulo ng pinanggagalingan ng pain ni Joanne ngayon, ang pangungulila sa inyo at hindi daw kayo naging nanay sa kanilang magkapatid. Hindi naman po sa ganun. Yung lahat naman po silang magkakapatid, mahal na mahal ko po sila. Kaso nga po, wala nga po akong magawa dahil wala pong nag-iintindi sa kanila. Ang hinahanap ko po, yung naghahanap buhay naman po ako para meron po akong ipapakain sa kanila kahit papaano makaraos po sila. Ako po nahihilo na ako, minsan nagugutom na po ako, sige pa po ang tinda ko, wala po akong magagawa sa kanila. Pero nagbibigay ko naman po sa kanila ng pagkain sa araw-araw. Mama Carla, gusto ko na malinaw, Ate Wilma, yung ano po talaga ang sanhi ng pagkakaroon ng diferensya sa mata ng anak nyo? At sa base sa inyo, kasi ang kwento, kumbulsyon, napabayaan. Ano po ang kwento sa inyo? Minsan kasi po, yung anak kong yan, na minsan sinasama ko po sa paglalabada ko, nagsasampay na po ako kasi malapit lang po ako sa kanya. Parang gumaganong-ganon siya. Hindi ko naman po alam kung ano yun kasi unang baby ko nga po siya. Hindi naman po siya nilalagnat doon sa duyan. Kinarga ko na po siya, ginaganong-ganon Hindi, po siya. pina-check up niyo po ba? Hindi pa po nagpa-check up kasi alanganin po So, nung araw. nakita niyo na may nangyayari na sa mata niya, hindi ba kayo nag-alala? Yung nasa mata na po siya, nagaganyan-ganyan na po siya, umiikot-ikot na yung paningin niya, kinakarga ko po siya at ginaganong-ganong ko yung katawan. Hindi pina-check up? Hindi po pina-check up kasi po, Okay, alanganin so wala na po. kayong ginawa kung Wala ano. pa po. Yan ang kwento ng isang ina, pero tinitingnan natin saan nanggagaling yung galit ng isang anak at pag-iisip at pangungulila sa isang ina. Ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Isang episode na naman to na para bagang mga biktima tayo ng kahirapan na nagsasuffer ang pamilya. Ang panahon sa mga anak ay nawawala para kumita, para mapunuan yung mga pagkukulang at pangangailangan ng anak. Hindi ko rin lubusang masisi si Aling Wilma dahil bahagi ng kanyang pagiging ina ang pag-supply ng pangangailangan. It's just that wala siyang katuwang sa pagbibigay ng pangangailangan sa mga anak niya. Pero Aling Wilma, hindi ho tayo maaaring mabuhay at umikot lamang doon sa mga bagay na material, pera. Alamin natin at harapin natin ang katotohanan na malaking bahagi po sa ating mga anak ang hinahanap nila yung presensya ng isang magulang. Hindi rin natin masisi yung mga anak sapagkat nawalan sila ng amor. Lumaki sila na wala ang magulang. Nanay Wilma, may panahon pa tayo sapagkat nadinig natin ang sigaw ng mga anak mo na hinahanap ang iyong atensyon bilang ina. Kayo, Joanne and Maricel, mga magulang na kayo, may mga anak na ba kayo? I'm sure nauunawaan niyo na rin yung sinasabi ko at yung pinagdaanan ng nanay niyo. Mga magulang na kayo. Alam natin na ang nanay natin ay nakagawa ng napakalaking pagkukulang sa atin. Hindi na ibigay ang atensyon para sa atin. Pero anong plano niyo? Pananatilihin ba natin ang galit sa ating puso at kalimutan na lamang si nanay na naging bahagi ng buhay natin? Or mayroon pa kayong space sa puso niyo na pwedeng magpatawad sa inyong ina bilang magulang na rin kayo? Pag tayo po ay nagpatawad, ang tunay na elemento ng pagpapatawad ay paglimot sa kasalanang nagawa sa atin at pagpapanibagong buhay. That's the concept of true forgiveness. So kayo ang sumagot ngayon yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Isang bagay lang po ang gusto kong sabihin. Wala pong magulang
na nasa normal na kaisipan na matutuwa kapag nakikita niyang tumitirik ang mata ng kanyang anak. At sasabihin, ay, ang anak ko, tumitirik ang mata. Wala akong magulang in her right senses na matutuwa kapag nakikitang ang anak ay tumitirik ang mata dahilan sa taas ng lagnat o kumbulsyon. Ito'y maaaring matanim lamang sa isipan ng isang bata kapag ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may galit na kinikimkim doon sa kanyang ina at ifinifeed sa kanya ang mga maling impormasyon na may halong galit sa kanyang ina. Meron pong ganyan. Lalo yung mga tiyuhin at tiyahin. Kung sakali man, imbis na ipaunawa sa anak ang sitwasyon, nagtatanim ng galit para maggalit katulad nila doon sa ina. Kaya hindi ako maniniwala na may isang ina na matino ang pag-iisip na ang anak tumitirik ang mata dahil lang sa taas ng lagnat, may kumbulsyon at sasabihin ng ina, ay nako, ang anak ko tumitirik ang mata. Enjoy. Wala pong ganon. Kalokohan po yun. Kung kayo po ay may komentaryo sa ating face-to-face Hirit ni Dr. Love, pwede po ninyong i-text yan sa ating Facebook live stream o kaya sa FB Messenger ng programang ito or pwede kayo tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, alas 10:03 ng gabi. Salamat po, 21 minutes after 10 ang ating oras. Maraming salamat kay Roberto Ignacio na nag-text po sa ating programa. Sabi niya, ika-25 kaarawan po ng kaibigan ko na si Kisses Delavan sa Amerika noong Miyerkules. At ika-22 kaarawan noong Biyernes, nakita ko sina R. Bonnie Gabriel at Shanice Palacio sa personal sa Pilipinas. Present po palagi buhat sa Pasay City. Buhat kay Roberto Ignacio. Magandang gabi. From San Pedro, Laguna, Susan Reyes Montinola. Buhat naman sa Plaridel, Bulacan. Ang suki natin si Lina Ho. Shari Picho ng Seattle, Washington. Marvin Zandro Riabad nagpapacheck ng attendance. Buhat sa North, Caloocan. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City, pa-shout out po kay Father Nante Tolentino dahil bukas na po ang ahunan sa Antipolo 2024, Pilgrimage Season 2024 sa Antipolo Cathedral. Viva la Virgen de Antipolo. Yan, buhat kay Francis Anthony Gador. Alani Hungko ng Kuwait ay nakikinig sa atin ngayon. Buhat sa Pasig City, Engineer Mercy Santos, magandang gabi at happy listening. At kay LC, binabati rin natin ang magandang gabi. Maria Erica Lopena, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Marivi Viola ng Baguio City, magandang gabi po. Chato Sakluti, watching and tuned in right now. Evelyn Fortunado, congratulations po sa inyong mga kasamahan sa mga dami ng nakuha niyong awards. Salamat po ng marami. Angelita Banato ng Pateros, Edwin Romero ng Los Angeles, California, nagpapacheck na attendance at batiin daw yung kanyang pinsan si Marisa Garcia ng Paris, France. More power to your program. Josephine Catunao Villegas, pa-shout out po sa Nanay Suleng Villegas ng Mindoro Occidental. Romeo Dacanay, good evening po, True FM, shout out po from Motyong Samar, artisan Romeo Dacanay, solar art wood carving. Ano kaya yung kanyang mga produkto? Gusto ko makita. And Fernando Sinataw ng Saudi Arabia, nakatutok sa atin. Magandang gabi at happy listening po sa inyo. Thank you very much. Nasa linya natin ngayon si Lanza Billon dahil Lunes ngayon, di ba? Unahin natin si Lanza Billon bago natin ibigay mga komentaryo mamaya ho. Every Monday, tayo po ay nagbibigay ng suporta sa mga talento ng mga kabataang Pilipino at for the longest period of time ay sinusuportahan at pinifeature natin ang ating spoken word artist
Lance Abilion every Monday. Let's welcome Lance Abilion. Welcome sa programang Dr. Love. Lance. Good evening po sa iyo, Brother June, at sa atin pong mga listeners tonight. Kumusta po? Mabuti naman. Kumusta ang iyong weekend, Lance? Dito ka lang ba? Yes po. Yes po, dito lang po ako nag-serve, nagsulat, nag-serve po sa simbahan, kahapon po syempre, nagsulat-sulat, nagmuni-muni, konti po, ayun. Very peaceful ang buhay mo, ha? Simbahan, sa bahay lang, sulat-sulat, isip-isip ng mga bagong tula na magagawa mo, and napakaganda ng circle of life. Paikot-ikot yung buhay mo na very productive. Anong inihanda mo sa amin ngayong gabi, Lance? Okay, so, pihado po kayo po, Brother June, at sa mga listeners po natin. Makaka-relate ka po sa piyesa po na inihanda ko po ngayong gabi dahil yaman na rin lamang po tayo po ay nasa summer season. So, ibig pong sabihin ng summer season, panahon po ng paggala, panahon po ng pamamasyal. At ang tula pong ito ay sinulat ko po way, siguro po last week lang. Siguro, habang pong nasa Baler din po ako. So, ito po yung pangalawang tula na nasulat ko po habang nasa Baler. And ang tula pong ito ay nagpapaalala na hindi po lahat ng lumilisan ay tuluyang nawawala. Kundi minsan, pansamantalang lumalabas muna sa nakasanayan para makahinga. Pakinggan natin. Ang pamagat po ng tulang ito ay ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Sila ang piping saksi sa bawat sandali ng ating pagmamadali, pananatili, paglisan at muling pagbalik. Ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Sila ang tahimik na taga-subaybay ng palitan ng mga pangako. Ang haliging maaring masandalan sa oras ng ating pagguho. Ramdam nila ang daing na tayo lamang marahil ang nakakaalam na ibinubulong natin ito sa kanilang mga paanan. Mga panalangin na sila lamang ang makababa sa batay sa bawat buntong hininga. Sila ang tagatago marahil ng ating mga lihim na hindi kayang masambit. Ang katuwang sa paglikha ng mga pangarap na gusto nating makamit. Mga manonood na maaring hindi man makatugon, ngunit ramdam nila ang ating himutok. Sinasalo ang bawat pagkapagod, mga tagapagbantay ng ating pagtatanong sa pag-iisa. Trabaho nilang alawin tayong mga aligaga at abala. Sila ang tagahatid ng kaunting kislap na maaari nating madalas sa ating pag-uwi. Ang dahilan sa palitan ng bawat tawanan at ngiti. Ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Sila ay kapiraso ng ating pagkatao, mga alaala na maaring itago at alagaan, tulay na palagi ang pumapagitan para mabuksan ang ating malay at ulirat sa kabuluhan at saysay ng kapaligiran. Pasalamatan sila sa pagbibigay ng mga bagong dahilan para muling akapin ang buhay sa kabila ng taglay nitong hirap. Gamitin itong armas para gunitain na oo, maaring balikan ang nakaraan o maaring maging susi para umukit at muling magtala ng mga bagong alaala ng ating kasalukuyan. Magandang gabi po. Wow, talaga naman. Relate much ako dyan. Relate much. Okay. Opo, dahil po syempre no kasi pretty sure po agree ka po sa akin, Brother June Pihado, dito na every time po we go to places that we visit, there's a certain memory that na naiiwan sa atin. Right. It can be either a bad or a good experience. Pero most naman, it's a good experience na parang hindi lang po yung experience, it's the matter also of meeting new people rin. Yun. So nakakilala po tayo ng mga bagong tao o maaring nakakasama po natin ulit yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan na matagal nating nakakasama. That's true. Ayun nga po. And that's good. That's good po. Yun po yung maganda po sa traveling na nakakapagliwaliw tayo, nakakapag-unwind tayo sa ingay at gulo ng syudad. Nakakalibang. You see new people, new culture, new places. Yes po. Breather yan para sa atin. Lance, maraming salamat. May babatiin ka ba? Yes po, syempre, binabati ko po unang-una po sa lahat ang Malabon Gang ng magandang gabi
lalong-lalo na po, binabati ko po si Tita Pinky Sevilla ng belated happy birthday. Sinelebrate niya po ang kanyang birthday noong nakaraang Mayo 1. At syempre po, binabati ko rin po si Sir Lambert Ramirez ng happy birthday rin po. Birthday niya po today. So sana po ay mabusog mo po ako now na. Sama mo kami dyan. At syempre po, asama po. Syempre, binabati ko rin po ang mga kasamahan ko po. Kasama ko rin po sa live page. Magandang gabi po sa inyo. Brother June, by the way po, meron pong aabangan po kayo sa akin. This coming May 15 po, maglalabas po muli ako ng isang panibagong kwento na lalabas po siya sa Spotify at iba pang streaming platforms, YouTube, na ang pamagat po ay 8 bagay. So, i-follow niyo po ako sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube, Lance Abellion po. Na kung saan, doon niyo po makikita po ang mga paparating ko pong events. Muli po, Brother June, maraming salamat po. And congratulations po sa bumubuo po ng 92.3 True FM po para sa mga recent achievements po. Thank you! Maraming salamat sa iyo, Lance Abellion, ang ating spoken word artist. Our time is exactly 10:30. 10:34 ang tupak na oras bago natin tunghayan ang ating liham kasaysayan. This is a very interesting problem. And I'm sure makaka-relate po kayo dito. Ito ay padala ni Bea ng Las Piñas. Bago natin basahin yan, narito muna ang comments sa ating face-to-face. Hear it ni Dr. Love. Si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan ay nag-text sa atin. Sabi niya, Dr. Love, ina rin po ako. Nagdaan din kami sa hirap at masakit po sa akin pag may sakit ang anak ko. Walang ina na nagpabaya sa kanyang anak. Nakakaiyak ang problema niyong mag-ina sa maayos pa. Sana ay maayos pa ang inyong alitan na mag-ina. In Jesus' name. Sabi naman ni Evelyn Fortunado, napakasakit naman sa isang tulad ni Nanay Wilma. Tama si Brother June, mahalin natin ang ating magulang. Lalo na sa isang ina, dapat mahalin din niya at patawarin kung anuman na naging kasalanan. Mabuhay po kayo at magmahalan tayo. Buhat kay Sherry Picho ng Seattle, Washington. Mahirap man ang naging karanasan nila magpamilya, sana magkaroon ng kapatawaran at magkaroon muli ng relasyon at pagmamahal. Maikli lang ang buhay and take advantage po tayo sa panahon ipinagkaloob ng Panginoon. Maraming salamat. Buhat yan kay Sherry Picho. At atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan ni Bea ng Las Piñas. Sakali man po na meron kayong mga liham kasaysayan, maaari kayong magpadala sa ating palatuntunan sa ating pong email. Sa ating email, maaari kayong magpadala. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or pwede pong mag-message sa ating programa. Ang Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotlines. Ang ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Tunghayan natin ngayon ang liham kasaysayan padala ni Bea ng Las Piñas. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, sumulat po ako sa inyo dahil nalaman ko po na ang kapatid kong babae ay masugid niyo pong tagapakinig. Ako po si Bea ng Las Piñas. Madalas po maikwento ni ate na marami siyang napupulot na aral sa inyo, Dr. Love. Usapin man ang pag-ibig o pamilya o katrabaho. Dr. Love, gusto ko po sanang gamiting tulay ang inyong programa para matauhan ng kapatid ko sa sarili niyang problema na hindi niya po hinaharap. Ang kapatid ko po ay walang trabaho. Babae po siya, sa bahay lamang po. Ang asawa niya naman po ay isang construction worker. Mayroon po silang 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Hindi niya na po napag-aral ang kanyang mga anak, gawa ng kahirapan,
Pero ang hindi po okay sa akin, ngayong binata na ang mga ito at mga nakabuntis na at may mga anak na, abay hindi rin po niya pinapayagang magtrabaho. Nakausap ko po ang isa sa pamangkin ko, ang pangalawa sa panganay. Umiiyak po siya sa akin at sinabing tulungan ko raw po siyang makawala sa kanyang ina. Ang sabi ko ay huwag masamain ang ginagawa ng ina niya, kahit na ang totoo ay sang-ayon po ako sa bata. Ang gusto po kasi ng ate ko ay sila na ang bahala sa pagkain, huwag magtrabaho mga anak niya at mag-aalaga na lamang din ng mga anak nito. Natatakot po ako para sa pamangkin ko sa edad niyang 22 anyos. Abay, wala pa pong alam sa buhay. Kinausap ko po si ate at sinabing ang resulta ng ginagawa niya ngayon, pangit ang kalalabasan. Paliwanag ko ay kapag nawala na siya at ang kanyang asawa, kaawa-awa ang kanyang mga anak na walang alam na gawin sa buhay at sa mundo. Ang sabi niya lang sa akin, marunong naman daw ang mga ito sa gawaing bahay. Diyos ko, talaga namang napakabot po ako sa ulo. Ngayon lang po ako nakakita ng isang ina na hinuhubog ang kanyang anak na maging batugan, Dr. Love. Ngayon, nilayasan na po siya ng isang pamangkin ko. Umiiyak ang ate at sinabing wala raw pong utang na loob ang anak niyang babae dahil lumayas ito. Palamunin na nga lamang daw, makapal pa ang mukha. Pero alam mo, Dr. Love, hindi sa pangkukonsinti. Pero proud at masaya ako na nakatakas siya. Nagchat-chat pa rin ang pamangkin ko na babae na yun. Na ikukwento niya sa akin na may work na siya at masayang sumasahod. Nagsasabi rin po siya na kapag sumahod siya ay ipadadala niya sa akin para iabot ko sa nanay niya. Umuo naman po ako. Dr. Love, pwede niyo po bang payuhan ng ate ko? Sigurado po ako nakikinig siya ngayong gabi. Naaawa rin po ako sa asawa niya, Dr. Love, dahil ang asawa niya ay dapat matagal nang may magandang trabaho sa ibang bansa dahil kinukuha ito ng kamag-anak niya pero hindi niya rin po pinayagan. Kaya naman ayan, hanggang ngayon na isang construction worker pa rin siya na pinipilit silang binubuhay mag-iina. Ang mga anak niya na kahit sana papaano pinasasama sa ama para kahit construction matuto at may makatulong na sa kanilang padre de pamilya, wala rin po. Pakiramdam ko, sama-sama silang lulubog. Hindi ko alam kung intensyon niya bang mapako ang mga anak niya sa lugar naming squatter at walang alam gawin sa mundo kundi mag-cellphone. Concerned at natatakot po ako. Alam ko pong hindi ako dapat manghimasok, Dr. Love, pero mismong nanay na po namin ang nakiusap sa akin. Nagawan ko ng paraan na habuling hindi masayang ang buhay at panahon ng mga apo niya na anak ng ate ko. Nagpapasalamat, Bea. Maraming salamat sa iyo, Bea. Nako, nakaka-relate ako dito. Ang dami ko nakikitang ganyan. Alam nyo, lalo dito sa Pilipinas, masyadong closely knit ang ating pamilya at ito ay isang bagay na nakikita natin ngayon na kahit po yung mga anak natin, may mga pamilya na, may mga anak na, sa atin pa rin nakatira. Tayo pa rin ang nagsusuporta. At yun ang problema ni Bea dun sa kanyang kapatid. Kasi yung kapatid niya ayaw pawalan yung kanyang mga anak. At kahit naghihirap siya, can you imagine?
magkano lamang ang sweldo ng kanyang asawa, ng bayaw ni Bea. Sa construction nga nagtatrabaho Hindi balik kung engineer. Kung manggagawa lang sa construction, magkano ang sweldo? Di minimum. Pagkatapos yung mga anak niya, mga binata na nakabuntis na nga, ayaw pa niyang payagan na magtrabaho. At saan kukuha ng pangsuporta? Doon sa ama na construction worker. Hello? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pagpapala ng graba, ng semento? By this time, dapat yung asawa mo medyo nagpapahipahinga na ng konti yan. Hirap na siya. Paano makakapagpahinga ang asawa mo kung walang katulong ng mga anak? Ito yung tinatawag natin na pagmamahal sa ating mga anak na nakasasakal. Hindi na po tama ito. Hindi na po tama ito. Alam niyo, may kwento ko lang at ito'y ilang beses ko na rin na ikukwento sa mga kaibigan ko. Alam po ninyo, minsan kasi kung ikukumpara natin yung paraan ng training at pagdisiplina ng ating mga magulang, palagay ko po yung mga magulang ko ang huling generation na kung magdisiplina sa amin talaga parang mga Kastila. Alam niyo yung mga disiplina ng Kastila? Physical, corporal punishment. Talagang masasaktan ka. Sa nanay ko po, ayokong paniwalaan na hindi kami mahal ng nanay ko. Kasi nakita ko po kung paano magturo ang nanay ko sa amin. At itong mga itinuro niya sa amin, sa ngayon ay alam ko na pinakikinabangan namin at nagbubunga. Halimbawa, ayaw ng nanay ko sa mga anak niyang lalaki na hindi marunong magluto ng pagkain. Kailangan marunong kang magsaing, marunong kang magluto. Ayaw ng nanay ko sa mga anak niyang lalaki na hindi marunong maglinis ng bahay, o maglaba, o magplantsa, o mag-almirol ng damit. Ngayon, hindi na tayo nag-almirol, gumagamit na tayo ng spray. Pero kami po na mga lalaki na anak ng aking ina, hindi niyo kami masusubukan. Ako yung mga damit ko na kasi hindi ko na kayang magplantsa ngayon, di ba? May trabaho tayo So kumukuha tayo ng namaplantsa. Yan. Sa mga kapitbahay natin, sila nagpaplantsa. Pagka ipinipresent sa akin at nakikita ko yung mga pinaplantsa nila, pinauulit ko. Kasi mali ang pagkaplantsa sa kwelyo. Mali ang pagkaplantsa sa piston ng pantalon. Alam ko kasi kung paano. Alam ko kung paano magluto ng ulam. Kaya pag ang misis ko may sakit, ako nagluluto. Kung ang misis ko may sakit, nung mga bata pa kami, ako naglalaban ng mga lampin ng aking mga anak. Ako naglalaban ng damit namin. Wala akong washing pa nung araw. No? Wala pang washing. Mano-mano yan sa kamay. So, yan po yung maganda. Kasi hindi porke tinuruan mo mga anak mo, hindi mo mahal. Yan po ang maling uri ng pagmamahal. May isang kilala akong nanay, no? Na hindi ko naman kamag-anak. Kilala kong nanay at ang kanyang panuntunan sa buhay sa mga anak niyang babae, kahit hindi na kayo magtrabaho sa bahay, kahit hindi na kayo magluto, hindi na kayo magwalis, hindi na marunong maglinis ng bahay, hindi na magplantsa, hindi na maglaba, basta lamang maipasan nyo ang mga grado nyo sa eskwelahan at makagraduate kayo. Yun ang katwiran ng nanay. Well, yung mga anak niya nakagraduate naman sa kolehiyo. Ang problema mo ito, umiibig yung mga yan nagkaasawa. Ngayon, hindi marunong magluto ang mga babae. Walang alam kung paano linisin ang bahay.
ang tawag namin dyan, mujer de cama. Walang silbi. Saan ka nakakita na ina ng tahanan o asawa, dahil hindi nga marunong magluto, anong gagawin pagkatanghalian? O order na lamang na papadeliver ng pagkain? Pwede ba yung ganun? Pwede ba yung ganun? Hindi po pwede sa akin yan. Kaya anong dapat? Dapat po turuan natin ang ating mga anak ng disiplina at responsibilidad. Alam po ninyo, mga nanay, babalandra ho sa inyo yan. Kung ang mga anak po ninyo irresponsable, ang mga nanay po ang mananagot niyan. Kasi ang mga bata ay lumaki sa loob ng bahay na ang dapat na nagtuturo ng responsibilidad ay ang ina. Maawa ka naman doon sa asawa mo na construction worker. Bigyan mo ng pagkakataon na makapagpahinga na. Ang mga anak mo, palayain mo na. Hamong matutong humarap sa mundo dahil yung mga anak mo, kapag nagkaroon ng problema, hindi nila kayang lutasin ang problema at aasa na lamang sa iyo. Kailangan tough love. Kailangan turuan natin ang ating mga anak dahil hindi sa habang panahon nandyan kayo na maglilingkod sa inyong mga anak. Turuan nyo ng responsibilidad ang inyong mga anak at ipagmamalaki ninyo yan. Kung nabubuhay pa si Inang, yung aking ina, I'm sure, maipagmamalaki niya si June Banaag na kahit na sa edad na ito, kaya ko pang maglaba ng mano-mano, kaya ko pang magplantsa, kaya ko pang magluto ng kahit na anong ulam, kaya ko pang magsaing, kaya ko pang maglinis ng bahay. Trabahong babae, kaya ko po yan. Yan ang resulta ng pagdisiplina at pagtuturo ng isang responsableng ina. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Kung sakali pong meron kayong liham kasaysayan o problema na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, pwede po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address ay drlove radio5@gmail.com or pwede kayong mag-message sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, pwede yung tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 8631-6674 para sa ating live counseling. Tinig ni Anita Bryant at ang awiting Paper Roses. Wala na. Tapos na programa natin. Gusto ko pa magprograma gamami alas 12. Sos, Ginoo, wala na ho, tapos na. At itong oras na ito, magpapasalamat na lamang po tayo sa lahat po ng mga patuloy na nagtitiwala sa ating programa. Maraming salamat din sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, si Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, uod ng gagandang sina Jenjen Ganda Morales at uod ng gandang lalaking Mike Santillan. Sa ngalan po ni Director Sheikh Mamaril at ang ating technician Rome Ortigas, ang ating PA at avid operator Mike Bulay-Og, ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, muling magbabalik bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 sa programang Dr. Love Radio Show. Until then, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.